Narito na ang Season 2 ng ating kwento na pinamagatan ngayong Ang Rehas na Ginto. Ang itim na limousine ay humarurot palayo sa sentro ng lungsod. Tinatahak ang isang pribadong daan na napapalibutan ng matatayog na puno ng pine at matatalim na bakod na gawa sa bakal. Wala nagsasalita sa loob ng sasakyan. Si Avery nakaupo sa dulo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang laylayan ng damit. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Sa labas ng bintana, unti-unti naglalaho ang mga ilaw ng syudad at napapalitan ng dilim ng gabi. Nararamdaman ni Avery ang bawat tibok ng kanyang puso. Ito na ba ang huli? Ito na ba ang simula ng katapusan? Ang bawat kilometrong tinatahak nila ay tila naglalayo sa kanya sa mundo ng mga tao at naglalapit sa kanya sa isang mundong pagmamay-ari lamang ni Edwin Storm. Huwag ka magkakamaling tumakas. Basag ni Sebastian sa katahimikan. Ang kanyang boses ay walang tono at parang isang robot. Ang buong estate ni Mr. Storm ay protektado ng pinakamahuhusay na security system sa mundo. May mga sensor, may mga kamera, at may mga gwardyang handang magpaputok sa sino mang susubukang pumasok o lumabas ng walang permiso. Naintindihan ko. Mahinang sagot ni Avery. Hindi mo pa naintindihan. Madiing sabi ni Sebastian. Ang buhay mo ay hindi na sayo. Ang bawat paghinga mo, ang bawat hakbang mo, ay pag-aari na ni Mr. Storm. Huwag mo siyang susubukan. Mas mabuti pang mamatay ka na lang kaysa galitin siya. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate. Ang gate ay otomatikong bumukas at bumungad ang isang mansyon na tila galing sa isang gothic horror movie. Ito ay yari sa itim na marmol at salamin. Napapalibutan ng mga artificial na waterfall at hardin na ang mga halaman ay tila hindi nabubuhay dahil sa lamig ng disenyo. Ang mansyon ay hindi mukhang tahanan. Ito ay mukhang isang kuta, ang rehas na ginto. Pagkababa ni Avery, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin ng Tagaytay, kung saan matatagpuan ang retreat house ni Edwin. Hindi ito ang karaniwang mansyon. Ito ay isang kuta ng kapangyarihan. Sumunod ka, utos si Sebastian. Pumasok sila sa loob. Ang labi kasing laki ng isang ballroom. Ang mga chandeliers ay kumikinang, ngunit ang liwanag ay hindi nakakapagbigay ng init. Tila lahat ng bagay sa loob ay bago, malinis at walang buhay. Dito ang silid mo. Turo ni Sebastian sa isang pintong gawa sa mabigat na kahoy sa dulo ng isang mahabang pasilyo. Malayo sa main wing ng mansyon. Binuksan ni Avery ang pinto at napasinghap. Hindi ito isang guest room. Ito ay isang maliit na kwarto. Halos kasing laki lang na isang storage room. Ang kamay manipis, ang bintana ay may bakal at walang kahit anong dekorasyon. Isang simpleng mesa, isang upuan at isang maliit na closet. Ito ang magiging kulungan niya. Ito ba? Tanong ni Avery at hindi makapaniwala. Bakit? Inaasahan mo bang bibigyan ka ng suite na katulad ng sa mga VIP? Palabig na tanong ni Sebastian. Isa kang alipin. Magpasalamat ka at may bubong ka pang matutulugan. Ihanda mo ang sarili mo. Sa loob ng 5 minuto, kailangan mo maging handa sa kusina. Pagluluto ang unang utos ni Mr. Storm. Umalis si Sebastian. Naiwan si Avery na nakatayo sa gitna ng maliit at malamig na silid. Napaupo siya sa gilid ng kama at doon na siya tuluyang umiyak. Ang init ng kanyang mga luha ang tanging nagpapaalala sa kanya na tao pa rin siya, na may damdamin pa rin, sa gitna ng mundong ito na puno ng bakal at yelo. Ama, bulong niya sa isip. Gagawin ko to para sa iyo. Titiisin ko ang lahat. Pagkalipas ng 5 minuto, huminga ng malalim si Avery. Pinunasan ang kanyang luha at naglakad patungo sa malawak na kusina. Doon, nakita niya ang mga staff, mga katulong na nakasuot ng uniforme. Mukhang mga estatwa na walang kibo. Ang bawat isa sa kanila ay tila natatakot na magkamali. Anong ipapagawa sa akin? Tanong ni Avery sa head chef. Maghiwa ka ng gulay.
Kailangan ni Mr. Storm ng steak, medium rare at Caesar salad. Huwag ka magkakamali sa sauce. Kapag nagkamali ka, ikaw ang mananagot sa kanya. Sagot ng chef nang hindi tumitingin. Habang naghihiwa si Avery, nararamdaman niya ang presensya ng isang taong pumasok sa kusina. Biglang tumahimik ang lahat. Ang mga katulong ay yuyuko at hindi nagsasalita. Alam ni Avery kung sino ito. Si Edwin. Ang bawat hakbang nito ay puno ng otoridad. Ramdam ni Avery ang tingin nito sa kanyang likod. Hindi siya lumingon, ngunit alam niyang nakatitig ito sa kanya. Avery. Ang boses si Edwin ay nanggagaling sa likod niya, malapit sa kanyang tenga. Ang kanyang pabango, isang mamahaling timpla ng sandalwood at tabako, ay bumalot sa pandama ni Avery. Napahinto si Avery sa paghiwa. Opo, Mr. Storm. Ang pagluluto ay para lamang sa mga bago. Wika ni Edwin na ang boses ay seryoso. Hindi kita kinuha para maging kusinera. Kinuha kita para maging personal na alipin. Ibig sabihin, kahit saan ako magpunta, kailangan mo akong sundan. Kapag gusto kong uminom ng tubig, dapat nasa tabi mo ang baso. Kapag gusto kong magbasa, dapat hawak mo ang libro. Kumarap si Avery, nakayuko ang ulo. Naintindihan ko po. Kinuha ni Edwin ang kanyang baba at pinilit siyang tumingin sa kanya. Ang mga mata ni Edwin ay mapanganib. Tiningnan niya ang mga kamay ni Avery na namumula na sa kakahiwa. Masakit? Tanong ni Edwin. Hindi po. Pagsisinungaling naman ni Avery. Nagsisinungaling ka, sabi ni Edwin. Isang mapanayang ngiti ang sumili sa kanyang labi. Huwag ka magsisinungaling sa akin, Avery. Ayoko sa mga taong traidor. Ang trabaho mo ay hindi lang pisikal. Ang trabaho mo ay maging anino ko. Ngayon, pagkatapos mo maghiwa, pupunta ka sa library. Linisin mo ang lahat ng libro. May 10,000 libro doon. Gusto kong punasan mo ang bawat isa. Walang alikabok na matitira. At kapag nakita ko kahit isang maliit na speck ng alikabok, hindi ka kakain bukas. 10,000 libro? Iniaabutin ng ilang araw o linggo. Mr. Storm, pakiusap, hindi ko pa matatapos yun sa isang gabi. Pagsusumamo ni Avery. Lumapit si Edwin at bumulong sa kanya. Sinong nagsabi na papayagan kitang matulog ngayong gabi? Naniga si Avery. Ang ibig sabihin ba nito ay, simulan mo na. Utos si Edwin bago siya tinalikuran at naglakad palabas. Ang gabi ay naging isang mahabang paghihirap. Si Avery ay nasa library, nakatayo sa isang hagdan. Isa-isang pinupunasan ng bawat libro. Ang bawat libro ay mabigat. Ang bawat isa ay may mga pahina na kailangang ingatan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa pagod. Ang oras ay lumilipas at 1:00, 2:00, 3:00 ng madaling araw. Habang naglilinis, nakita ni Avery ang isang litrato sa desk ni Edwin. Ito ay isang lumat ko pa sa litrato ng isang pamilya. Isang lalaki, isang babae at 2 bata. Ang isa sa mga bata ay kamukha ni Edwin. Ngunit sa litratong iyon ay may isang malaking guhit ng ballpen at parang sinadya itong sirain. Bakit? Tanong ni Avery sa sarili. Bakit ganoon na lang ang puot ni Edwin sa nakaraan? Biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Edwin. Nakabukas sa mga botones ang kanyang puting polo. Hawak ang isang baso ng whiskey. Tiningnan niya si Avery na nakatayo pa rin sa hagdan, pawisan at pagod na pagod. Hindi ka pa tapos? Tanong ni Edwin. Konting-konti na lang po, sir. Sagot ni Avery na halos hindi na makapagsalita. Lumapit si Edwin sa kanya. Kinuha niya ang basahan mula sa kami ni Avery. Pagod ka na? Medyo po. Ang mga alipin ko ay hindi napapagod, sabi ni Edwin. Ang boses ay naging malambot, ngunit mas nakakatakot. Hinuwakan niya ang baywang ni Avery at hinila ito palapit sa kanya. Ang init ng katawan ni Edwin ay tumago sa manipis sa damit ni Avery. Bakit po ito ginagawa, Avery? Tanong ni Edwin. Bakit
handa ka magpaalipin para sa isang ama. Sa mundong ito, lahat ay may presyo. Ang tatay mo ba? Mahal ka rin ba? Mahal niya ako. Sagot ni Avery ng may kasiguraduhan. Higit pa sa buhay niya. Isang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Edwin. Pag-ibig? Isang kahangalan. Ang pag-ibig ay isang kahinaan. Ito ang ginagamit ng mga tao para manipulahin ang isa't isa. Humiwalay si Edwin kay Avery at naglakad patungo sa malaking bintana ng library. Tinignan niyang madilim na kagubatan sa labas. Alam mo ba, Avery, kung bakit ka narito? Tanong niya nang hindi lumingon. Para magbayad ng utang, sagot ni Avery. Hindi lang yon, sabi ni Edwin. Narito ka para maranasan kung paano mawalan ng lahat. Narito ka para matutunan mo na sa mundong ito, ang mga mahihirap na katulad ninyo ay laruan lamang ng mga mayayaman. Ang ama mo ay may malaking utang sa akin. Hindi lang pera, may utang siyang hindi kailanman mababayaran ng kahit anong halaga. Nanginig si Avery. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa ng tatay ko sa iyo? Kumarap si Edwin sa kanya, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit. Ang tatay mo ang naging dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ang pamilya ko ay naging abo. Bumagsak ang panga ni Avery. Ang ama niya, isang simpleng driver, ay may kinalaman sa trahedya ng pamilya ng isang bilyonaryo. Imposible. Hindi totoo yan. Mabuting tao ang tatay ko. Sigaw ni Avery na hindi na nakapagpigil. Tumakbo si Edwin sa kanya at kinorner siya sa dingding. Ang kanya mga kamay ay nakadikit sa dingding sa magkabilang gilid ng ulo ni Avery. Huwag mo subukang ipagtanggol ang taong yun. Wala kang alam. Ang taong tinuturing mong bayani ay isang mamamatay tao. Ang bawat salita ni Edwin ay parang isang punyal na tumatago sa puso ni Avery. Ang ama niya, ang tatay niya na mapagmahal, isang mamamatay tao? Hindi ito totoo. Papatunayan ko. Bulong ni Avery. Papatunayan ko na mali ka. Magaling, sabi ni Edwin. Isang ngiting demonyo ang sumili sa kanyang labi. Tingnan natin kung hanggang saan ang paninindigan mo kapag nalaman mo ang katotohanan. Ngayon, tapusin mo ang trabaho hanggang hindi malinis ang library, walang tulog. Lumabas si Edwin sa library. Iniwan si Avery na nakasandal sa dingding. Umiiyak at naguguluhan. Ang bawat libro na hinahawakan niya ngayon ay tila may dalang bigat ng isang madilim na kasaysayan. Sa labas ng mansyon, ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Tila nagbababala sa darating na bagyo sa buhay ni Avery. Ang pagiging alipin ay hindi na lang tungkol sa pagtatrabaho. Ito'y tungkol sa pagtuklas sa isang lihim na maaring sumira sa lahat ng bagay na kanyang pinaniwalaan. Si Avery hindi lang bilanggo ng mansyon. Siya ay bilanggo ng isang nakaraan na hindi niya pag-aari. At ng isang pag-ibig na unti-unti nagsisimulang sumibol sa gitna ng puot. Ang pag-ibig niya sa isang lalaking nais lamang ay ang kanyang pagkawasak. Habang nagpapatuloy siya sa paglilinis sa gitna ng madaling araw, napagtanto ni Avery, ang kontrata ay hindi lamang isang pirasa ng papel. Ito'y isang sumpa, at ang bawat pahina ng libro na kanyang pinupunasan ay isang pahina ng kanyang buhay na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Hindi ako susuko, pangako ni Avery sa kanyang sarili. Kahit pamamatay ako, ililigtas ko ang tatay ko at tutuklasin ko ang katotohanan. Ngunit sa kabilang panig ng mansyon, sa loob ng kanyang silid, nakatanaw si Edwin sa CCTV. Pinapanood niya si Avery. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng puot sa sandaling iyon, kundi na isang kakaibang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Isang pagkalito, isang pag-aalala. Bakit ka ganyang katatag, Avery? Bulong ni Edwin sa hangin. Bakit kailangan mong maging ganyan? Ang laro ay nagsisimula na. At sa larong ito, ang puso ang magiging huling premyo o ang huling casualty. Pumito ang takuri sa malawak na kusina ng mansyon. Hudyat na kumukulo na ang tubig. 5:00 pa lang na umaga, si Avery walang tulog
at halos 2 oras lang siya nakaidlip sa sahig ng library. Matapos mapunasan ang huling serye ng libro. Ang kanyang katawan ay parang binubugbog sa tindi ng pagod. Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas at ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim. Ngunit walang puwang ang pahinga sa kontratang kanyang nilagdaan. Avery, iakyat mo ng kape kay Mr. Storm sa kanyang master bedroom. Utos sa matandang mayordoma na si Aling Marta. Tumingin ito sa kanya ng may halong awa. Ngunit hindi nito nagawang magsalita ng labis dahil sa takot kay Edwin. Siguraduhin mong itim na kape, walang asukal, 2 kutsarang kapeng barako. Opo, Aling Marta. Mahinang sagot ni Avery. Kinuha niya ang pilak na tray at dahan-dahan naglakad paakyat sa ingranding hagdanan patungo sa silid ng bilyonaryo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatayo sa harap ng malaking pintong kahoy ng master bedroom. Huminga siya ng malalim bago kumatok ng 3 beses. Pasok! Narinig niyang baritonong boses mula sa loob. Binuksan ni Avery ang pinto at dahan-dahang pumasok. Ang silid ni Edwin ay mas malaki pa sa buong bahay na inuupahan nila ng kanyang ama noon. Nakabukas sa mga kortina at ang sinag ng umaga ay tumatama sa mukha ni Edwin na kasalukuyan nakasuot ng kulay itim na silk robe. Nakaupo ito sa isang armchair, nagbabasa ng mga ulat sa kanyang tablet. Ipinatong ni Avery ang tray sa maliit na mesa sa tabi nito. Ang kape ninyo, Mr. Storm. Hindi tumingin si Edwin sa kape. Sa halip, ang kanyang matatalim na kulay abong mata ay natuon sa mukha ni Avery. Napansin niya ang pamumutla nito at ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Mukhang hindi ka sumunod sa utos ko, Avery. Malamig na wika ni Edwin. Sinabi ko sa iyo na walang tulog hanggat hindi tapos ang library. Ngunit nakita kita sa CCTV na nakapikit ang mga mata mo bandang 3:00 ng madaling araw. Humihingi po ako ng paumanhin. Sagot ni Avery na nakayuko ang ulo. Hindi na po kinaya ng katawan ko. Ngunit tinapos ko po ang lahat bago sumapit ang 5:00. Tumayo si Edwin. Ang kanyang matayog na tindig ay nagdulot ng anino kay Avery. Umakbang siya palapit dahil upang mapaatras si Avery hanggang sa sumandal ang likod nito sa malamig na dingding ng silid. Nilagay ni Edwin ang kanyang isang kamay sa tabi ng mukha ni Avery at kinilong ito sa kanyang presensya. Ang isang alipin ay walang karapatang mapagod. Bulong ni Edwin. Ramdam ni Avery ang init ng hininga nito na may amoy ng mint. Sa oras na lumabag ka ulit, isang tawag ko lang sa ospital. Ipapatigil ko ang pagbibigay ng gamot sa tatay mo. Gusto mo ba yung mangyari? Huwag! Pakiusap, wag po! Biglang naluha si Avery. Hinubakan niya ang braso ni Edwin. Isang gawin na labag sa patakaran, ngunit dala na matinding takot para sa kanyang ama. Gagawin ko ang lahat. Kahit huwag niyo na ako patulogin sa loob ng 1 linggo, gagawin ko. Huwag niyo lang pong saktan ng tatay ko. Tinitigan ni Edwin ang mga kamay ni Avery na nakakapit sa kanyang braso. May kakaibang kuryente na dumaan sa kanyang katawan. Isang pakiramdam na matagalan niyang ibinaon sa limot. Pabilis niyang tinabig ang kamay ng babae. Huwag mo kong hahawakan gamit ang mga maruruming kamay mo. Mariing sabi ni Edwin, bagamat may kaunting pagkaantala sa kanyang boses. Mag-ayos ka. Sa loob ng 30 minuto, sasama ka sa akin sa ospital. Titingnan natin kung buhay pa ang mamamatay tao mong ama. Kahit masakit ang mga salita ni Edwin, nabuhay ng loob si Avery sa sinabi nitong pupunta sila sa ospital. Sa wakas, makikita niya muli ang kanyang tatay. Makalipas ang 1 oras, nakarating sila sa St. Jude Memorial Hospital. Bilang personal na alipin, si Avery nakatayo sa likod ni Edwin habang naglalakad ito sa pribadong koridor ng ICU. Lahat ng mga doktor at nurse ay nagbibigay galang sa bilyonaryo dahil ito ang nagpondo ng buong operasyon. Sa pamamagitan ng glass window ng ICU, nakita ni Avery ang kanyang ama. May mga benda ito sa dibdib, ngunit ang heart monitor ay nagpapakita na ang isang normal at matatag na ritmo. Ang operasyon ay naging matagumpay. Salamat sa Diyos! Napayak si Avery sa galak. Napalod siya sa sahig. Nipapasalamat sa may kapal dahil ligtas na ang kanyang magulang. Nakatayo lang si Edwin sa kanyang tabi, nakapamulsa, at malamig na pinapanood ang tagpong iyon. Huwag ka magpasalamat sa Diyos, Avery.
Magpasalamat ka sa akin dahil ako ang bumili ng buhay niya. Tumayo si Avery at humarap kay Edwin. Sa kabila ng takot, may isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang isip mula pa kagabi. Mr. Storm, pakiusap, sabihin niyo sa akin ang katotohanan. Ano ba talagang ginawa ng tatay ko sa pamilya ninyo? Bakit niyo siya tinatawag na mamamatay tao? Nagbagong ekspresyon ng mukha ni Edwin. Ang kanyang panga ay nag-init at ang kanyang mga kamao sa loob ng bulsa ay nagrehistro ng matinding tensyon. Inabot niya ang braso ni Avery at maras itong hinila patungo sa isang bakanting conference room ng ospital upang walang makarinig sa kanila. Inihagis niya si Avery sa loob at isinara ang pinto ng malakas. Gusto mong malaman? Galit ni asik ni Edwin. Lumapit siya kay Avery. Ang kanyang mukha ay parang isang demonyong handang pumatay. 12 taon na nakakaraan. Ang tatay mo, si Tomas Santos. Siya ang driver ng isang pampaserong truck na nawalan ng preno sa highway ng Tagaytay. Dahil sa kapabayaan niya sa pag-maintenance ng sasakyan niya, bumangga ang truck niya sa kotse ng mga magulang ko. Nanigas si Avery. Parang gumuho ang semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Namatay ang mga magulang ko sa mismong lugar ng aksidente. Patuloy ni Edwin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon na matagal niyang kinimkim. At ang kapatid kong si Liam. Si Liam ay 10 taong gulang pa lang noon. Dahil sa aksidenteng yun, naputol ang pareho niyang binti. Naging baldado siya habang buhay dahil sa ama mo. Hindi po maaari. Umiiyak na umiling si Avery. Naalala niya nung bata pa siya, nakulong ang kanyang ama ng 2 taon dahil sa isang vehicular accident. Ngunit ang palaging sinasabi ng ama ay isang trahedya iyon na walang sino mang nagnais. Isang aksidente ang nangyari, Mr. Storm. Hindi sinasadya ng tatay ko anong mangyari yun. Aksidente? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Edwin. Ngunit may kasamang luha sa gilid ng kanyang mga mata na agad niyang pinunasan. Para sa mga mahihirap na katulad niyo, madaling sabihin ang salitang aksidente. Pagkatapos yung sirain ang buhay ng ibang tao, ang tatay mo ay nakulong lang ng 2 taon. Dahil sa mahinang sistema ng hustisya. Habang ang kapatid ko, habang buhay na nakakulong sa wheelchair. Makatarungan ba yun, Avery? Hindi makasagot si Avery. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang dibdib. Kaya pala ganun na lamang ang puot ni Edwin Storm. Ang buong kontrata, ang 5 milyong piso para sa operasyon, lahat ng ito'y bahagi ng isang malupit na plano. Ngayon, naintindihan mo na ba? Bulong ni Edwin. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig na yelo. Tinustusan ko ang operasyon ng ama mo. Hindi dahil maawain ako. Tinustusan ko to dahil gusto ko siyang mabuhay upang makita niya kung paano ko unti-unting sisirain at susunugin ang buhay ng kaisa-isa niyang anak. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na maramdaman mong maging alipin ng taong sinira niya ang pamilya. Bumagsak ang mga luha ni Avery. Hindi dahil sa takot, para sa kanyang sarili, kundi dahil sa matinding pagkahabag kay Edwin at sa kapatid nito, at sa sakit na nararamdaman ng kanyang ama. Kung ganon, kung ang pagpapahirim sa akin ang magpapahilim sa sugat ng puso ninyo, Mr. Storm. Tiningnan siya ni Avery ng diretso sa mata. May halo na lungkot at determinasyon. Tanggapin ko. Handa akong maging alipin mo. Handa akong bayaran ng utang ng tatay ko gamit ang buhay ko. Natigilan si Edwin sa sagot ni Avery. Inaasahan niya magmamakaawa ito, iiyak, o kaya naman ay magagalit. Ngunit ang makita ang labis sa pagsasakripisyo at ang kawalan ng takot sa mga mata ng babae ay nagdulot ng malaking kalituhan sa kanyang sistema. Humiwalay si Edwin at tumalikod. Bumalik ka na sa sasakyan. Tapos ng oras mo dito. Pagbalik nila sa mansyon, naging mas matindi ang pagtrato ni Edwin kay Avery. Binibigyan niya ito ng mga gawaing halos hindi makatao. Paglilinis ng malawak na hardin sa ilalim ng sikat ng araw. Paglilinis ng swimming pool na walang kagamitan kundi kamay. At pagpupuyat gabi-gabi para magsilbi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito,
may isang bagay na unti-unting nagbabago. Isang gabi, habang nag-aayos si Avery ng mga dokumento sa opisina ni Edwin, biglang inatake ng hika si Avery dahil sa alikabok at labis sa pagod. Nakaupo siya sa sahig, hawak ang kanyang dibdib at nahihirapang huminga. Pumasok si Edwin at nakita ang sitwasyon ni Avery. Sa halip na pabayaan ito, may kung anong takot ang sumakop sa bilyonaryo. Mabilis siyang lumapit at binuhat si Avery patungo sa sofa. Avery, tumingin ka sa akin. Utos si Edwin, halata ang taranta sa kanyang boses. Sebastian, tumawag ka ng doktor. Mr. Storm, ang gamot ko sa bag ko. Nahihirap ang bulong ni Avery. Mabilis na hinanap ni Edwin ang bag ni Avery, kinuha ang inhaler at maingat na inilagay ito sa labi ng babae. Huminga ka ng malalim, sige na. Matapos ang ilang minuto, unti-unting kumalma ang paghinga ni Avery. Nanatiling nakalohod si Edwin sa kanyang tabi. Ang kanyang malalaking kamay ay nakahawak pa rin sa balikat ng babae. Sa mga sandaling iyon, inawala ang maskara ng pagiging malupit na bilyonaryo. Ang nakatayo doon ay isang lalaking nag-aalala para sa babae na unti-unti na palang pumapasok sa kanyang puso. Nagkatitigan silang dalawa. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang. Nakita ni Avery ang kalambutan sa mga mata ni Edwin. Isang kalambutan na pilit nitong itinatago sa buong mundo. Bakit mo ako iniligtas? Mahinang tanong ni Avery. Hindi ba't gusto mo akong magdusa? Mabilis na napatayo si Edwin at tila natauhan sa kanyang ginawa. Ibinalik niya ang kanyang malamig na ekspresyon. Iniligtas kita dahil hindi ka pa pwedeng mamatay. May kontrata ka pa sa akin at hindi pa ako tapos sa paghihiganti ko. Tinaliguran siya ni Edwin at mabilis sa lumabas ang silid. Ngunit alam ni Avery at alam din ni Edwin sa kanyang sarili. Ang pada ng paghihiganti ay unti-unti na nagkakaroon ng lamat. Ang puot na nagdala sa kanila sa kasunduang iyon ay unti-unti nang nangiginig sa harap ng isang emosyonal. Mas matindi pa sa galit. Ang pag-ibig na kapwa nila, pilit na itinuturing na isang kasalanan.